Muli ay Happy New Year. Nandito na tayo sa ika-15 araw na nakalipas sa 365 days na pautang sa atin ng Lord. How many days ang naiiwan? Okay, 350. 350 days more? Are you excited sa 350 days more for this whole year? Ano ang pangako ng Diyos sa atin for this whole year? Blessed to be a blessing. Sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka para maging pagpapala ka. Blessed to be a blessing. Kaya nga, patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. Araw-araw, we can expect great blessings from our God because the Lord has promised and He who promised will never fail us. Sapagkat He who promised us will never lie. Whatever He declared, He will fulfill it. Blessed to be a blessing, yun ang topic natin for this whole year. Napakahalaga po itong pagpapalang ito na ibinigay sa atin na pangako ng Diyos sapagkat sabi nga, in the fullness of His grace, we receive blessing upon blessings. And in the fullness of His grace, we receive blessing after another. Na ibig sabihin, pagkatapos ng isang pagpapala na tinatanggap mo, may kasunod na pagpapala. Within this week, did you receive a blessing? Sino dito ang may tinanggap na blessing? Pakitaas ka ang kamay ng mga tumanggap ng mga pagpapala, iba't ibang klaseng pagpapala, anumang pagpapala, kayo'y tumanggap, kaya ibigay natin ang kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakasarap na lalahanin na napakabuti ng ating Diyos sapagkat hindi matatapos ang pagpapala na tayo ay pinagpapala ng Panginoon Jesus sa iba't ibang mukha ng pagpapala. Many faces of blessings ay matatanggap natin. Many ways ng Panginoon matatanggap natin. Grace has done great things in our lives. Ang biyaya ng Diyos ay gumawa ng dakilang bagay sa buhay nating lahat. At itong grace na ito, it is the same grace that produces peace in your hearts, in our lives. Na ito rin yung biyayang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa. And the grace of God is still the grace that saved us from the worst situation ng buhay nating lahat. That is the grace of God. Na kung saan, ang biyaya ng Diyos, hindi lang kapayapaan ang binibigay ng Diyos sa ating lahat, katulad ng sinabi niya sa John 14:27, My peace I give unto you, not the peace that the world gives, but my peace I leave unto you, let not your heart be troubled. Napakasarap na ang pangako ng Diyos, hindi tayo magugulumihanan, hindi tayo mag-aalala, sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat na Diyos, my peace I give unto you. It's not the peace of the world, but it's the peace that comes from our God. If it is the peace that comes from our God, it is a perfect peace. Ano ang ibig sabihin ng perfect peace? In the midst of great trials, in the midst of great suffering, in the midst of great troubles, in the midst of great crisis, in the midst of great adversities, difficulties, you will have peace. Yun po ang katotohanan sa kapayapaan na bigay ng Diyos sa ating lahat. And even to the worst situation nating lahat, that grace na binibigay ng Lord sa atin, this will be our saving power sa buhay nating lahat, the grace that comes from heaven. Only God's magnificent grace and the splendor of His love can make us strong, confident, and hopeful even in the midst of great trials. Meron tayong mararanasan so much sa ating God and the answer to all our needs, ito po'y makikita rin natin sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, kahit na sa mga katugunan ng Diyos sa panalangin natin, it's all by the grace of God. Sino dito ang may tugon sa prayer? Meron bang tinugunan ng Diyos ang mga panalangin nating lahat? It's all by the grace of God. Tumugon ang Panginoon sa ating lahat sapagkat He is grace Himself. Jesus is grace Himself. Kaya nga, kapag tayo tumatawag sa pangalan Jesus Kristo, it means something. Ang sabi nga, doon sa Proverbs 18, I think, Proverbs 18 o 10:18, ang sabi doon na, the name of the Lord is a strong tower. And he who comes on that name will be saved. Na dyan natin makikita na ang pangalang Panginoong Hesus ay tinatawag mo every time you say Jesus, every time we declare Jesus, it means grace, Lord.
Kapag binanggit mo ang pangalang Hesukristo, binabanggit mo ang salitang biyaya, O Lord. Sapagkat our God is the God full of grace. Punong-puno siya ng biyaya sapagkat He is grace Himself. Na buhay nating lahat ay nakasalalay sa biyaya ng ating Panginoon. Are you struggling with anything sa buhay mo ngayon? Meron ka bang sariling struggle? Meron ka bang, sabi nga ay talagang sariling pakikipagbaka? Meron ka bang battle sa buhay mo ngayon? Meron bang, sabi nga ay talagang sitwasyon na parang nahihirapan kang isipin, harapin, para ka makakalagpas sa mga ito? Natandaan natin na lahat ng ating ginagawa, it's not all about what you are doing. Hindi yung ginagawa mo ang tutulong sa'yo, kundi ano ang magagawa ng Diyos sa'yo. May magagawa ba ang Diyos sa ating lahat? Siya ang Diyos na gumagawa ng kamangha-manghang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. We are now under the covenant of His bountiful grace. Tandaan po natin, sa Old Testament, they move and work by the law. But to the New Testament, we all walk by the grace of God. Biyaya ng Diyos. Kaya nga sa biyayang ito, napakalaga sa buhay nating lahat, i-avail natin lahat everyday ang biyaya. If you feel so weak, grace, Lord. If you feel so down, grace, Lord. If you feel discouraged, grace, Lord. If you feel so frustrated, grace, Lord. If you feel for something, grace, Lord. If you feel sick, grace, Lord. If you know you are sinning and you cannot overcome it, grace, Lord. Kinakailangan nating lahat ang biyaya ng ating Panginoon. It is not about our love for Him, but about His love for us. Hindi pinag-uusapan yung pag-ibig mo sa Diyos regarding this grace, kundi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. It is not all about how you serve Him, how you minister to Him. It's all about the grace of God. We can stand only by the grace of God sa buhay nating lahat. Lahat ng nagagawa natin, it's all by the grace of God. Wala na pong iba. Kaya nga, everyday, ang grace ng Diyos ay available para sa inyo at para sa akin. Hawakan natin at panghawakan natin ang biyaya ng Diyos. Nakailangan natin lahat ito sapagkat grace ay ito is changing our minds. Ang biyaya ay nagbabago ng ating isipan sapagkat many times ginawa natin yung I'll do it my way. Kaya nga, ang daming napatay sa kantang yan eh. Hindi ba? Totoo, parang may sumpa yung kantang yan. Sabi nga, parang ang daming napatay sa kantang yan pag kumakanta daw. Parang talagang ang daming nangyayari daw. Pero I know, hindi dahil doon sa kanta, sapagkat yung mismong sinasabi ng tao, I'll do it my way. Ako, diskarte ko to. Pero ilang beses ka nang dumiskarte sa sarili mo, nabigo ka sa paraan mo. Kasi, mayabang tayo by nature. Sino dito ang mayabang? Konti lang ang mayabang dito? Ha? Lahat po ba tayo mayabang? Yes! Lahat tayo may kayabangan. Kaya nga, I'll do it my way. Tayo, ako yun. Ako gagawa ng paraan. Paraan ko to, diskarte ko to. Katapos-tapusan, bokya. Zero. Walang nangyari. Kaya nga, sa buhay po natin, hayaan natin tayo po'y hawakan ng Panginoon, na tayo po'y baguhin ng Panginoon sa ating isipan, it's all by God's grace alone. Sapagkat we all need God's grace, sapagkat ito ang magpapalaya sa atin. We have to activate our faith every day by the grace of God. Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible, 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. Medyo mahaba po ang ating babasahin, pero tayo po'y bumasa. Na patuloy ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Habang inintay natin. Gusto nyo rin ba Tagalog version? Sino dito ang gusto Tagalog version as we read this passage? Sino dito English? Sorry sa Tagalog, maraming Amerikano dito eh. Okay, sige po, Englishin na lang natin. Sige po. Let's read together 1 to 20 verses. Elisha said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria.
The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen?" "You will see it with your own eyes," answered Elisha, "but you will not eat any of it." Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we'll go into the city, the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp at the Aramean and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." At dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of the chariots and the horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptians king to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had leprosy reached the edge of the camp and entered one of the tents. They ate and drank and carried away silver, gold, and clothes, and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Then they said to each other, "We're not doing right. This is a day of good news. If we are keeping it to ourselves, if we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." So they went and called out to the city gatekeepers and told them, "We went into the Aramean camp, and not a man was there. Not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tents left just as they were." The gatekeepers shouted the news, and it was reported within the palace. Then the king got up in the night and said to his officers, "I will tell you what the Arameans have done to us. They know we are starving, so they have left the camp to hide in the countryside, thinking they will surely come out, and then we will take them alive and get into the city." One of his officers answered, "Have some men take 5 of the horses that are left in the city. Their flight will be like that of all the Israelites left here. Yes, they will only be like all these Israelites who are doomed. So let us send them to find out what had happened." So they selected 2 chariots with their horses, and the king sent them after the Aramean army. He commanded the drivers, "Go and find out what had happened." They followed them as far as the Jordan, and they found the whole road strewn with clothing and equipment the Arameans had thrown away in their headlong flight. So the messengers returned and reported to the king. Then the people went out and plundered the camp of the Arameans. So a seah of flour sold for a shekel, and 2 seahs of barley sold for a shekel, as the Lord had said. Now the king had put the officers on whose arm he leaned in charge of the gate, and the people trampled him in the gateway, and he died just as the man of God had foretold when the king came down to his house. It happened as the man of God had said to the king, "About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." The officer had said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen?" The man of God had replied, "You will see it with your own eyes, but you will not eat any of it." And that is exactly what had happened to him, for the people trampled him in the gateway and he died. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po ay medyo mahaba ang ating binasa. Pinahintulot niyo ko po na basahin natin ito para magkaroon tayo ng whole idea kung ano ang nangyari sa kampo ng Samaria. Ito po ang pinaka-background nito. In the past, itong si Prophet Elisha ay tunay na ginamit powerfully ng Panginoon sa lugar ng Israel, that every time na itong king natong si Ben-Hadad, nandun sa chapter 6 verse 24, even hindi na natin daanan, si Ben-Hadad as king ay lagi na lang inaatake niya ang lugar ng Israel, at kaya nga dumating sa time na nagalit sila kay Elisha, sapagkat every time may attack sila, ang ginagawa ni Elisha, in advance, sinasabi niya, dito sila pepwesto,
sa oras na ito, sa panahong ito, aatake ang mga Arameans. Kaya nung nalaman nitong si Ben-Hadad ang sitwasyon, hinanting niya sa Elisha at yun yung panahon na binulag ang lahat ng mga warriors nila at doon natakot si Gehazi at sabi niya, "Oh, Lord, look at them. There are plenty of armies." Sabi nga gano'n ng Elisha, "Huwag kang mag-alala sapagkat mas marami ang nasa atin." At nakita ni Gehazi, sabi ni Elisha, "Lord, open his eyes." Binuksan ng Diyos ang mata ni Gehazi. Nakita ni Gehazi, the horses and the chariots of fire from heaven ay kasama nila. At doon ay nilid nila ito sa Samaria at pumasok yung mga kaaway na to habang sila'y bulag at sinabi, "Dito kayo pumunta, dito ang way, palabas." Paggising ng pagdilat ng mata nila, binuksan ng mata nila, dahil sa pagkabulag, nakita nila, nandun sila sa lugar ng Samaria. And now, lumipas ang panahon, tumigil sila sa pakikipag-away, sapagkat nakita nila kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. And then dumating ang time, sumugod na naman ang Aramean, at pati na ang hari ng Israel na madalas pinangungunahan ni Elisha, nagalit kay Elisha, na siya man ay talagang humanting sa buhay ni Elisha. Basahin niyo ang chapter 6. And then, eto na ang sitwasyon, in-invade ng Aramean ang lugar ng Samaria, kaya nga pati na ang kabuhayan ay talagang completely na-destroy, na maging ang lugar ng Samaria ay nakaranas na ng sobrang kahirapan, nagkaroon ng so much famine. Kaya itong Israel king, dumating sa point na na-discourage siya, sapagkat may dalawang babae na nagtatalo. Ano ang sabi ng babaeng isa? Sabi niya dito sa chapter 6, this woman said, sabi dito sa 27 ng chapter 6, the king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help from you? From the threshing floor? From the winepress?" Then he asked her, "What's the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat your son again.' And sabi sa 29, so we cooked my son and ate him. The next day, I said to her, 'Give up your son so we may eat him.' But she had hidden him." Nakita nyo? Terrible. Worse ang sitwasyon. Cannibalism na, kumakain na sila ng tao sa gutom. Salamat sa bansa natin, wala pang ganito, no? Wala pang ganito. Pero dito ay dumating na sila sa sobrang gutom, sobra silang desperate, pati anak niluluto at kinakain. Kaya nga, dumating sa time na talaga hindi tumupad sa usapan yung isang nanay, itinago na niya anak niya. Kaya nagalit yung babae at nung narinig ito ng hari ng Israel, nagalit siya at pinahunting na si Elisha. Kakampi ni Elisha, pinahunting siya. Dahil iniisip nitong hari, si Elisha ang may kagagawan. Pero hindi siya. Alam natin na tinawag din si Elisha na prophet of doom. Sapagkat sinasabi niya kapag nagkakasala ang tao, masama ang magaganap sa iyo. Pero dito makikita natin, dumating na sa puntos ng buhay ng Samaria, devastated, discouraged, depressed, lahat na ng things sa buhay nila, dinadaanan nila, the doubts, sapagkat todong hirap na, wala na silang makain, wala na completely, at ang natitira na lang sa kanilang lugar ay 5 kabayo. Dahil nangamatay na yung iba, o kinain na nila lahat ang mga hayop. Pati ang mga tananim nila ay wala na silang maani sapagkat mayroong kalaban na umaabang sa kanila, the Arameans. And then dito po sinabi ni Elisha, "Hear the word of the Lord." Pakinggan nyo ang sabi ng Panginoon. "This is what the Lord says, about this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." Pakinggan nyo ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi ni Elisha, about this time, tomorrow, sabi nga about this time, tomorrow, bukas, magkakaroon ng bentahan ng isang takal ng arena sa isang pilak. Sapagkat napakamahal ng bilihin nun. Ang bilihin nun ay sabi nga po dito ay yung dito sa verse 25 ng chapter 6, "There was great famine in the city. The siege lasted so long that a donkey's head sold for 80 shekels of silver and a quarter of a cob of seeds pods for 5 shekels." Sobrang taas ng bilihin, grabing taas ng bilihin. Kaya nga ang mga tao hindi lang naghirap, at ang nangyari, wala na rin silang mabili sa sobrang hirap. Ngayon, ipinapakita po sa atin ang sitwasyon na sinabi ni Elisha,
bukas, magkakabenta ng isang takal ng arena sa isang, sabi nga, sa isang silver, sa isang, ano nga ba yung word ng silver? Pilak yun, hindi tingga. Pilak. Kaya isang pilak, mabebenta ang isang takal ng arena dahil hindi bigas ang kinakain nila, tinapay, di ba? Pero meron pong isang lalaki dito na sabi niya, paano magkakaganon? Talaga naman wala na tayong pananim, wala na tayong maanuhan. Ang sabi niya, kahit buksan ng Diyos, verse 2, ang sabi nga, bintana ng kalangitan, walang darating na sinasabi mo, it will never, never happen. Ang sabi ni Elisha, you will see it, makikita mo, pero hindi ka kakain ng pagpapala. Ito po ay isang issue sa buhay ng tao. Na maraming mga tao may sinasabi ang salita ng Diyos pero hindi pinaniniwalaan. Kaya nga sabi dito sa opisyal ng hari, makikita mo lang ang pagpapala na darating pero hindi mo matitikman. Sino po dito ang gusto mo makita mo lang pero hindi mo matitikman? Sino dito gusto mong makita at matikman mo ang pagpapala ng Diyos? Lahat po ba tayo nagkakaisa? We want to see it and we want to taste the blessings of the Lord in heaven because the Lord has provided us many things and the Lord has promised us the floodgates of heaven will be open for all of us. Amen? Do you believe that the floodgates of heaven is for all of us? Bubuksan ng Diyos ang mga pagpapalang ito para sa atin. Kaya nga po, ano ang dapat ma-develop sa atin so that we will be blessed to become a blessing? One, develop the attitude of expectancy. Develop the attitude of expectancy. I-develop natin ang attitude na meron tayong expectation sa magaganap na maganda sa buhay nating lahat. Sapagkat many times we are hearing the word of God, but we do not believe it. Problema po iyan. Kapag tayo po ay nakarinig ng word of God, pero hindi natin pinaniniwalaan. Napakahalaga na tayo po ay maniwala sa pangako ng Diyos. We hold on to the promise of God sapagkat God will never, never lie to us. A man without expectation will receive nothing from God. Kapag wala tayong expectation sa God, wala tayong matatanggap mula sa ating Panginoon. Sapagkat if a man expects many things from God, you will receive many. Sino dito yung handang tumanggap ng lahat ng pagpapala na inilaanan ng Diyos sa'yo? Amen? Ilan lang kaya? Lahat ba tayo ay talagang gusto natin tumanggap ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Lord sa ating lahat? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Siya ay Diyos ng pagpapala. Grace opens our heart to believe even the impossible things sa buhay nating lahat. Kapag po tayo ay talagang ang biyaya ng Diyos ang siyang kumilo sa ating lahat, even the impossible things, you will believe it. Paniniwalaan mo yun. Sapagkat yung biyayang ito ang magtuturo sa iyo at ang mangunguna sa iyo para magkaroon ng ibang klaseng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat without grace, you cannot have great faith. Sapagkat ang pananampalataya ay pinangungunahan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga patuloy po tayong magkaroon ng isang pananampalataya kahit imposible ang iniisip mong gusto mong maganap. You will believe the impossible because the Lord is the God of grace. Siya ay mapagbiyayang Diyos sa ating lahat. When you experience the grace of God, you cannot help but believe even the impossible. You cannot help but rely on your God. You cannot help but be strengthened in the name of the Lord. Sapagkat, alam mo, may ibang klaseng biyaya ang Diyos sa iyo. Amen? Kahit anong nagaganap, na tayo po lahat ay magiging channel of blessings din. Na hindi tayo kailanman magiging Dead Sea. Na tumanggap ng pagpapala, hindi na umagos ang pagpapala. Tayo pinagpapala ng Diyos at papaagusin natin ang pagpapala ng Panginoon. When you know that you cannot, meron bang mga sitwasyon sa buhay mo that you can't? Wala kang magagawa. Sino dito may sitwasyon sa buhay mo na wala kang magagawa? Ha? Meron ba kayong sitwasyon na you cannot? But when you are in that situation that you cannot, remember this, God can. Ang Diyos, kaya niya yan.
Kayang-kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag tayo yumakap sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng bagay na inaasahan mo'y mayroong magaganap. Psalm 16 verse 2. Ang sabi diyan sa Psalm 16 verse 2. Okay? Okay, basahin natin. I said to the Lord, "You are my Lord. Apart from you, I have no good things." Sinabi ko sa Diyos, maliban sa iyo, walang mabuting bagay akong tatanggapin. Di ba? Lahat ba ng bagay na nasa sa iyo ay galing sa Diyos? Ha? Lahat tayo hubad nang dumating eh. Pero ngayon, kumpleto ka na. Hindi ba? Kaya nga, apart from God, I have no good thing. Lahat ng mga yan, nasuot mo, pag-aari mo, tinatangkilik mo, yung talino mo, yung galing mo, galing sa Diyos. Yung bahay natin, yung ating mga kinakain, yung mga damit natin, sapatos natin, alahas mo, lahat, ipon mo, lahat galing sa Diyos. Lahat ng yan ay galing sa Diyos sapagkat sabi nga, apart from God, we cannot receive any good thing kung wala tayo sa Diyos. Kaya nga lahat ng yan ay acknowledgement natin sa Panginoon na tayo patuloy na pagpalain ng ating Diyos. Today, we are already blessed. Ngayon pa lang, blessed ka na. Matagal ka ng pinagpala ng Diyos. Matagal na tayong pinagpala ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon sa Matthew 5, the Lord has given the rain and the sun to the righteous and to the unrighteous. Ang Panginoon ay talagang ipinapasikat niya ang araw sa matuwid, pinauulan niya ang ulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Imagine niyo na lang ang mundo kung ikaw ay matuwid at tapos ito isang to ay hindi matuwid. Dito uulan, doon ay hindi. Tapos pag malamig na malamig, dito ay, sabi nga, dito ay umaaraw, dito ay hindi. Kaya nga dyan natin makikita, ang Panginoon, pantay ang tingin niya sa lahat ng tao. Pero, may sinasabi ang Diyos sa ating lahat. Iba ang tinitignan sa tinititigan. Bakit? Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, you can call unto Him, my Father, and we receive not the spirit of fear, or Romans 8, 15 to the rest. Romans 8, we did not receive the spirit of fear, but of sonship, that we can call unto Him, my Father. And the Spirit bearing witness with our spirit that we are the children of God. And if we are children, we are heirs and co-heirs with Christ. Kaya nga hindi tayo tumatanggap ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng pagiging anak ng Diyos. At kaya nga dahil tayo mga anak ng Diyos, ang banal na espiritu ay nakikipagsabi nga, nagpapatotoo sa ating espiritu, na tayo nga ay mga anak ng Diyos. And now we can call unto our God, Abba, Father, my Father. Kaya nga yung our Father na prayer, hindi ito sa mga unbeliever. Ito ay para sa mga nananampalataya sa Diyos. Ama namin, kaya nga ama namin, tatay mo ang Diyos. At dahil tatay mo ang Diyos, tayo'y tagapagmana ni Kristo. Amen? Kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sino ang may-ari ng lahat? Who owns everything? The universe, the world. And who is God? Our Father. And who are you? What is your position? Tagapagmana ka. Tagapagmana tayo ng Diyos. Kaya nga dyan natin makikita, hindi maintindihan ng iba, ano ibig sabihin tagapagmana? Ba't ang hirap mo? Mas mayaman ako, sabihin sa'yo ni Ayala at Sobel at ng mga Madrigal. Ikaw nakatira ka lang sa ordinaryong lugar, ako nga sa mga subdivision na high class. Hindi nila maintindihan na tagapagmana ka. Oo, sa paningin, physically, ikaw ay parang sabi nga, tingin nila ay mahirap, pero sa totoo lang, mayaman ka. Bakit? Pag nag-pray ka, bumubukas ang langit. O sino ngayon ang mayaman? Ha? The children of God. Kaya nga, iba ang yaman nating lahat. Ang kayamanan na ito ay mula sa kalangitan. Na dito po ay pinapayag sa ating lahat na tayo nakafocus sa ating Panginoon. Itong opisyal na ito ng hari ay hindi niya mapaniwalaan that God can do the impossible things
sapagkat nakatingin siya sa malaking pangangailangan. When you focus your eyes on the bigness of your need, lahat ng impossibilities ay maiisip mo. Pero when you focus on the bigness of your God, everything will become possible for you. Amen? Sapagkat yun ang Diyos nating lahat, the God of the impossibilities. These 4 lepers, tingnan po natin. Ang sabi po dito, may 4 na ketongin, the lepers, nandun sila sa labas ng gate, sa city gate, sapagkat may rule noon kapag ikaw ay leper, sa labas ka ng gate. Nandun lang sila tong 4 na ito, pero meron silang struggle din. Sapagkat, ang sabi nga nila, kung gutom sila dun sa loob, tayo man gutom, walang supply. And then, ang sabi niya, kung tayo mananatili dito, sabi niya sa verse 3, why we stay here until we die? If we say, we'll go into the city, the famine is there, we will die. If we stay here, we will die. Pag tayo pumasok sa city, mamamatay tayo. Pag tayo mananatili dito, mamamatay tayo. Parang nowhere to go. Na ang nag-aantay lang silang lahat na mamatay. Matindi ang famine nun, kaya nga pati tao kinakain na. Are we blessed in our nation? Yes. Alam po ba nyo, minsan nagre-reklamo ang marami, mahal ang bilihin, mahal ang ganito, mahal ang ganon. Blessed pa rin tayo. Bakit? Ang Pilipinas, isang bansa, kahit saan ka tumingin, may mabibili ka. Hindi nga ako makaintindi kung paano nagkakabilihan pa yung mga tindahan. Dikit-dikit. Sino kaya ang buyer nila? Lahat sila may tinda. Napansin nyo? Lahat may tinda, kanya-kanyang tinda. Iniisip mo, saan kaya kukuha ng mga buyer ito? Dami mga tindahan, dikit-dikit. Pero alam po ba nyo, pinagpala tayo bilang Pilipino. Dahil ang dami nating makakain sa Pilipinas. Amen? Marami tayong makakain sa Pilipinas. Na dito pinapakita mas matakot tayo kapag wala na tayong mabili kahit may pambili ka. Sino dito may pambili pa? May pambili pa ba tayo sa pangangailangan natin? May pambili ka na, marami ka pang mabibili. Mas nakakatakot yung may pambili ka man, wala kang mabili. Sila may pambili man siguro, pero walang mabili. O yung iba dito, wala na talagang pambili at wala pa rin bibilin. Kaya nga dyan natin makikita, miserable ba ang buhay ng nasa Samaria? Sobra bang todong miserable? Is it the will of God for them to experience that so much rock bottom experience? Pag sinabing sadsad na, said na, yung para bang nandun na sa lupa ang kinalalagyan, kalooban ba ng Diyos na ganoon ang uri ng buhay ng tao? Is it the will of God? No. Kaya nga meron pang tinatawag, the poor of the poorest. Mahirap na, pinakamahirap pa. Parang, paano nyo imagine? Mahirap na, pinakamahirap pa sa mahihirap. Marami bang ganun sa Pilipinas? Marami. Pero naniniwala ba kayo na ang sikreto para ang isang tao umangat? Umpisahan sa Diyos ang buhay. Kapag inumpisahan natin sa Diyos ang buhay, may pag-angat ang buhay ng tao. Ilan kaya mga buhay na talaga nakita natin miserable, terrible ang buhay, pero nung talagang tumanggap sa Panginoon, tagsuko ng buhay sa Panginoon, inangat ng Diyos ang buhay nila. Ilan kaya sa atin na mula doon sa talagang ordinaryo, inaangat tayo ng Diyos. Amen. Is God so good? Napakabuti po ng Panginoon. And then, tingnan natin ang attitude nitong officer, na kahit buksan ng Diyos the floodgates of heaven, it will never happen. At itong 4 lepers, kung tayo papasok sa city, wala rin pagkain doon. Kung tayo mananatili dito, wala rin pagkain, mamamatay lang tayo. Mabuti pang humakbang na tayo, pumunta na tayo sa lugar ng kaaway, at kung tayo patayin nila, at least tapos na ang ating hirap. Pero kung tayo buhayin at mahabag sila sa atin, well and good, mabubuhay pa rin tayo. Ganun ba ka-desperate ang buhay ng mga taong ito? Marami bang mga taong desperado na? Yes, napakarami. Kaya nga po, dito po makikita natin, pero with that statement,
Let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we will live. If they kill us, then we will die. They thought ang idea nila, this wild idea galing sa kanila. Pero this was a wise idea from God. Kailangan lang silang humakbang patungo sa kanilang pangangailangan. Many times we are stagnating our lives. Pinapark natin ang buhay natin kapag tayo may problema, nagmumukmuk na tayo, ayaw na natin kumilos, ayaw na nating mag-move, sapagkat parang isip mo, dito na ako mamamatay, dito na ako hanggang walang hanggan, dito na ako. Na parang ayaw mo nang talagang, sabi nga, talagang kumatagpo ang Diyos sa iyo. But these 4 leper men, although they thought that was a wild idea, na sila'y pumunta sa dako ng kaaway, kung sila'y patayin, well and good, at kung sila'y buhayin at spare, well and good. Pero that was the idea of God, sapagkat may ipapakita ang Diyos sa kanila. Many times, kapag tayo may problema, we must be a risk taker. Risk taker tayo sa mga sitwasyon. Risk takers are movers. Kapag ikaw nagtatake ng risk, mover ka, kumikilos ka. Sa buhay nating lahat, there will be times na risk taker tayo. Na may mga times talaga, susubukan ng Diyos ang pananampalataya mo kung paano ka kikilos at paano ka oo sa Panginoon. Pero God cannot do His work to you if you will not move. Kaya nga, kailangan nating mag-move. Tayo po ay talagang kikilos sapagkat ayaw nila mag-stagnate o mag-park ang buhay nila sapagkat if they park their life, kapag huminto sila doon sa lugar na yon, they will be a victim of their circumstance forever. Magiging biktima sila ng sitwasyon nila pang walang hanggan. Mamamatay sila ng walang solusyon. Marami bang tao na gustong mamatay ng walang solusyon? Tayo ba may solusyon sa bawat problema? Naniniwala ba kayo na lahat ng problema may solusyon? Lahat ng problema natatapos? Lahat ng pagluhay matatapos? Lahat ng ating mga pagdadalamhati matatapos? Lahat ng ating mga kinalalagyan matatapos? Pero paano ito matatapos? Kinakailangan, let us move. Let us move. Kaya nga, let us be a risk taker. And then the risk takers are explorers. Nag-explore ang risk taker. Na kung saan ito ay talaga nag-explore sila sapagkat they don't want to be in bondage sa kanilang sitwasyon. Ayaw nila to be in bondage sa kanilang situation. They want complete freedom. Kapag ikaw ay risk taker, you need to explore. Na handa ka mag-explore. Na talagang handa ka, na talagang i-explore everything ay talagang susubukan mo sapagkat gusto mo mag-explore. Yun ang risk taker. And risk takers are courageous. Kapag ikaw ay risk taker, you are willing to face the challenge, no matter what. Handa ka humarap sa challenge at hindi ka uaatras. Handa ka. Kaya nga sa sitwasyon nating, sa buhay nating lahat, kapag ikaw ay may biyaya ng Diyos at may pananampalataya, hindi ka maduduwag sa pagsubok ng buhay sapagkat may umaalalay sa iyo behind the scene, walang iba kundi ang Diyos na sinasandigan nating lahat. Amen? Kaya nga tayong lahat ay minsan ialaw ng Diyos na sa isang sitwasyon ng problema para makita mo kung gaano kalaki ang Panginoon sa ating lahat. We need to see the bigness of our God so that step by step, we will see the miracle of God. Step by step, we will see the miracle of God. They did not bother what was in front of them, but all they want to have is the hope to live. Yung pag-asang mabuhay. Alam nyo, maraming namamatay, kahit hindi na pa oras namamatay. Bakit? No, sabi nga, no, parang wala na silang yung fighting spirit to live. Parang nawawala yung heart to live. Parang madali na silang mamatay. Kaya nga, naalala ko si Sister Flor, yung isang dating member natin, yung magandang babae, yung Miss World natin. Kasi si Mrs. San Jose ang Miss Universe, siya yung Miss World na binibiro ko lagi. Sa yung mga 80 years old na naka-afro pa ang buhok, naka-makeup, 80 years old na pupunta sa church, gano'n ng takong, na sumasama yan minsan kung saan-saan, nakasombrero pa siya, pasyonista kasi siya.
minsan nasa bahay nila bumagok ang ulo niya, talagang dugon-dugo ang kanyang ulo. Dugon-dugo. Grabe, naging critical siya. Pwede na siyang mamatay that time. Dinala siya sa Makati Med ng kanyang anak, yung mga anak niya ay nag-alala dahil talagang na siya talagang nandun na siya sa bingit ng kamatayan. Pinasyalan namin ni Ate Bern, pinasyalan namin ni Glenn. Kami talagang pumunta doon, nag-pray. Pero you know what? Si Sister Flor, mayroong nakakatuwang attitude. Naghihingalo na. Ito ang sinasabi sa anak, ha? Rosel, lagyan mo akong lipstick. Kasi gusto niyang mamatay siya na naka-lipstick pa rin. At sabi nga ni Rosel, nagpapa-makeup pa rin daw kahit na siya'y nakaratay. Kasi si Sister Flor ay talagang balidosang babae. At pag siya ay talagang minsan sinasabihan ni Mrs. San Jose, Flor, tama na yung lapids chicharon. Chicharon ka ng chicharon. Matanda ka na. May favorite word siya. When your time is up, it's up. Pero you know what? Noong December, pinuntahan namin siya. Ang ganda-ganda pa rin niya. Kitang-kita mo yung glow of the Spirit at talagang ine-enjoy niya ang kanyang, sabi nga, last moment in this world. Na dito po makikita natin sapagkat hindi niya inaalis ang pag-asa sa puso niya. Ang pinakamatindi sa buhay ng tao, pag dumadating ka na sa mabigat na sitwasyon, pag inalis mo ang pag-asa sa buhay mo, that's it. Tapos ang kwento sa'yo. Pero kinakailangan habang ikaw ay humaharap sa problema, ang tanging hindi mo aalisin sa buhay mo, sa biyaya ng Diyos, pag-asa. Sino ngayon ang may problema dito, pero may pag-asa ka? Pakitingnan ko nga mga kamay na may problema, pero may pag-asa? Congratulations to everyone. Sapagkat yan ang mahalaga sa buhay natin lahat, tayo patuloy na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. We put our hope in the name of our God. That attitude of expectancy will be developed as we live a life filled with grace. Na itong spirit na ito ng expectancy ay talagang madedevelop ito kapag ibinuhay natin ang buhay na punong-puno ng biyaya na galing sa Diyos. Kaya nga sabi ni Paul doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi ng Diyos sa kanya nang hinihingi niya alisin ang thorn in the flesh niya, ito ang sagot ng Diyos sa kanya 3 times siyang hiningi, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. And sabi ni Paul sa God, and I will all the more gladly boast of my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Sapagkat many times, hindi ka natutuwang meron kang kahinaan, meron sitwasyon na mabigat sa'yo. Pero alam mo na ang kapangyarihan ng Diyos bumabalot sa'yo at isang araw tatanggapin mo ang himala ng Diyos. Amen? Sino dito ang naniniwala na ang Diyos natin ay laging naghihimala? Naghihimala ang Diyos sapagkat nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay binago ng Diyos, ako ay binago ng Diyos. That is the greatest miracle of all miracles sa mundong ito. Yung mabago ang buhay nating lahat. Kaya nga, if God has done a great miracle sa buhay mo, more miracles will follow sapagkat the greatest miracle naranasan mo na. Yung change life. When we are strong in our abilities and resources, we are tempted to do God's work in our own way. Natetempt tayo kapag mayroon tayong resources, marami tayong abilidad, para gagawin natin ang mga gawa ng Diyos sa ating paraan. Sa ating paraan. Pero pag tayo po ay wala ng mga bagay na yan, when we are weak, allowing God to fill us with His power, then we are stronger than we could ever be on our own. Diba? Yun eh. Kapag naano mo na talagang mahina ako, Lord, at talaga nakadepende ako sa'yo, diyan ka talaga makakaranas na ibang klaseng lakas na hindi galing sa'yo, galing talaga sa Diyos. Dahil maraming bagay na magagawa ka na hindi mo kayang gawin at mamamangha ka, kaya mo lang nagawa dahil may Diyos na gumagawa para sa'yo. Amen? Kaya nga sa lahat ng ito, kinakailangan na tayong lahat ay magtiwala sa ating Panginoon. Kahit na tayo may mga obstacles sa buhay nating lahat, we must be completely dependent on God. Na talagang nakasandig lang po tayo sa Diyos natin pagkakatiwala ang lahat. Ayon sa Job 42, verse 2 to 3. Job 42, verses 2 to 3. Job 42, 2 to 3.
Okay. Ang sabi po dito sa Job chapter 2, 2 to 3. Ay, chapter 42, 2 to 3. Basahin po natin. I know that you can do all things. Ito ang sabi ni Job sa God. No plan of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscure my counsel without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. Ang sabi dito, nagtatalastasan si Job at ang Diyos. Sa mga sitwasyon ng buhay niya, dumaan siya sa mabibigat na sitwasyon, nagtatalastasan sila. And then, ang sabi nga ng Panginoon sa kanya, ang sabi ni Job, alam ko po na kaya niyong gawin ang lahat ng bagay. At walang plano niyo na pwedeng i-twist ang plano niyo. Wala pong pwedeng mag-iba ng plano niyo. Alam ko po yun. And then, sabi ng Diyos, sino ito na humahadlang sa aking mga panukala, na nagdudunong-dunungan? Surely I spoke of things I did not understand, sabi nga ni Job, na ako po ay talagang nagsasalita. Ang ganda ho nito sa Tagalog, I don't know kung may Tagalog dyan. Sige nga. Ang ganda ng talastasan nila. Sapagkat ito yung panahon na talagang, sabi nga, malapit na siyang i-deliverance ng Panginoon sa sitwasyon Pero dumadating din sa panahon na si Job ay bumabagsak din ng kanyang, sabi nga, pag-asa. And then, ang sabi nga dito, basahin natin. Ito, sabi ni Job, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ayoko yung Tagalog nito Sino ito? Sabi niya, sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko mauunawa ang mga bagay na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman. Okay. Dito po makikita natin sapagkat si Job ay may mga kaibigan na iba't iba ang sinasabi sa kanyang sitwasyon Kaya nga minsan, ang sabi nga ng Panginoon, I know that you can do all things, sabi ni Job. Walang plano mo na talagang matitwist. Kung ano plano mo po ay mangyayari. At ang sabi ng Diyos, sino itong mga taong ito sa iyong paligid na talagang ang aking mga panukala ay talagang para bang hinahadlangan at nagdudunong-dunungan? Kaya nga dyan natin makikita na minsan ay tayo po ay hindi natin nauunawaan ng mga bagay na gusto ng Diyos para sa ating lahat. Many times when you are undergoing problems, hindi mo ma-explain bakit ka may problemang ganyan. Kaya nga po, kung may mga times hindi mo maunawaan ng mga sitwasyon, wag mo nang unawain. Let God be God. Let God be God. God doesn't owe us any reason, any answer to our why, Lord, why. Many times, the Lord will seem so silent, para siyang tahimik. Pero behind the scene, may ginagawa ang Diyos. Lahat ba ng problema mo, naiintindihan mo? Lahat ba ng problema mo, alam mo ang solusyon? O maraming problema, hindi mo naintindihan at maraming problema, hindi mo alam ang solusyon? Sino po dito nasa sitwasyong ganyan? Kahit si Job, a man of God, nalimitahan ang utak niyang unawain ang sitwasyon. Nalimitahan ang utak niya kung paano matutugunan ang sitwasyon. Pero isang bagay lang, alam ni Job, walang pwedeng magpabali ng plano ng Diyos. Amen? Ang plano ng Diyos ay mananatili. Kaya nga po, anong dapat nating gawin? Sa buhay nating lahat, tayo po'y nakasandig sa Diyos. Only by the grace of God and God's power, tayo po'y nakasandig. Every day, even though hindi pa natin nakikita ang pagpapala at pagtugon ng Diyos, just thank God, Lord, I receive my blessing. Pwede kaya natin sabihin ngayon, Lord, I receive my blessing. I receive my answer to prayer. I receive my miracle. I receive all the bountiful blessings from heaven. Thank you, Lord. Amen. 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 There's power in declaration. Kaya nga dito makikita natin itong 4 leper men saw that wherever they look at, famine was there. Kahit sila tumingin, nandun ang tagutom. At sigurado kaming mamamatay, ang sabi nila. Kaya nga, mas minabuti nilang sila'y humakbang, expecting kahit na merong worse silang thing na iniisip na pwede silang mamatay din. Pero iniisip nila, baka sakaling mabuhay tayo. Di ba?
May natitira pa bang pag-asa? Grabe talaga itong example nila. Kahit na worst na ang nangyayari, merong natitirang pag-asa sa buhay nila. At ito ang ini-expect ng Diyos sa ating lahat. Dapat merong natitirang pag-asa sa ating lahat sapagkat expecting something good will happen, ay magkakaroon tayo ng pag-asa with all the things na sa ating kapaligiran. God was listening and seeing them. Nakikita ng Diyos at naririnig ng Panginoon ang kinatatayuan nila, pero meron nang nasa isip ang Diyos na gagawin para sa kanila. Pakisabi mo sa katabi mo, may problema ka, pero alam ng Diyos ang solusyon dyan. Yes. Sino kaya dito ang walang problema? Yang katabi mo may problema. Left and right, may problema yan. Yang nasa likuran mo, may problema. Yang nasa harapan nyo, may problema. Kahit ako may problema. O ngayon, sino ang walang problema dito? Taas ang kamay. Ang wala lang problema ay yung nasa LC Gatches na mga nandun inaalagaan. Alam niyo yun? Yung mga batang wala nang matanda na pero walang muhang. Kaya nga, kapag tayo po ay talagang nag-umpisa nang magkaisip, naisip mo na maraming problema. Di ba? Pero salamat sa Diyos, may problema tayong lahat, pero we can afford to smile at the storm. Amen? Na masarap bang ngumiti sa bagyo? Ang Pilipino kilala sa pagngiti kahit malakas ang bagyo. Amen? Kaya nga halos hanga ang ibang bansa. Nakita nila na sumasagupa sa bagyo ang Pilipino, pero kahit nasa bubungan, tumatawa at pag tinamaan ng kamera, di ba? Ganun ang Pilipinas eh. Kaya kakaiba ang Pilipino eh. Na kayang-kaya ng Pilipino na sumagupa sa mga iba't ibang pagsubok at mga bagyo ng buhay sapagkat ang Pilipino ay naniniwala na may Diyos ang bansang Pilipinas. Mahalaga na may Diyos tayong lahat. At ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating lahat. Kaya nga, we are a people expecting something good are going to happen sa buhay nating lahat. Amen? Merong mabuting mangyayari sa buhay nating lahat. Kaya nga, even with all na mga things na nakikita natin, tayo po ay naniniwalang may magaganap na mangyayari na maganda sa ating lahat sapagkat the Lord is the God of the impossible. Amen? Yung mga imposible kayang gawin ng Diyos, blessings are awaiting those who has the attitude of expectancy. Ang mga tao na nag-expect ang mga pagpapala, hindi ka magugulat, darating sa iyo. Sino dito nag-expect? May magandang magaganap sa buhay nating lahat. The floodgates of heaven will be open for all of us. We believe this year is the year of the Lord's favor for all of us. This is our year. We will be, sabi nga, receiving our great blessings, the benefits from heaven, and the breakthroughs in life. Hindi lang basta blessing, bountiful blessings are coming. Pakisabi mo sa katabi mo, humanda ka, darating na yan. Amen? Darating yan. Kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay natin lahat. Paghandaan natin, hindi ang problema. Paghandaan natin ang pagpapala. May mga tao nag-iipon para daw pag nagkasakit sila. Alam nyo, may naririnig akong ganyang konsepto ng mind. Kaya daw sila nag-iipon para pag nagkasakit sila. Eh bakit naman iniimbitahan mo na yung sakit, hindi pa man dumarating? Di ba? Maling kaisipan eh. Nag-iipon ka hindi para pag nagkasakit ka. Nag-iipon ka para ikaw ay magkaroon ng brighter future. Hindi para pag nagkasakit ka, o kaya ganito, ganoon. Kaya nga dyan natin makikita maling-mali ang pananaw minsan ng tao eh. Now, we have to develop the attitude of expectancy. Are we expecting great things are going to happen? Amen. Many good things are going to happen? Because our God is bigger than our need. Amen? Bigger than our need. Palakpakan natin ang Diyos. And number 2, ang sabi nga po dito, okay, sabing gano'n nila, habang sila'y lumalakad, sige, let's go over to the camp of the Arameans. Habang sila'y nag-uumpisang lumakad,
kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. At thus they got up, sa verse 5, and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there. Nung sila'y dumating doon sa pinaka-edge, sa pinaka-ano ng camp, yung pinaka-ano ng camp, alam po ba niyo, walang tao. Doon sa bukana ng camp na yun, walang tao. Wala. For the Lord had caused the Arameans to hear what? The sound of chariots and horses and a great army. Narinig ng mga Aramean ang, sabi nga, dagundong na mga kabayo, sabi nga, at mga dagundong na mga sundalo. At sila'y nagtakbuhan, nag-alisan, at ang isip nila umarkila ng mga, sabi nga, kakampi itong mga Israelita para sila'y lusubin. Pero it was not the Israelites who did something great because they cannot do anything. When you cannot do anything, remember, God can do great things. Amen? Kaya nga nung time na yun, habang sila'y lumalakad, nagpadala na ang Panginoon ng mga armies from heaven, a sound from heaven came, and the enemies flee, because the Lord is in the midst of their great trial. Don't you know? The Lord is in the midst of our great trials. He can send forth the chariots of fire and the horses and the great armies of heaven. Yun ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Kaya nga, what should be developed sa ating buhay? Even we have great trial. Develop the attitude of excitement. May excitement ka. Bagamat may problema ka, alam ko, pagpapalain ako ng Diyos. Alam ko, tutugon ng Diyos. Alam ko, maghihimala ang Diyos. Alam ko, matatapos ang problema ko. Alam ko, may gagawin ng Diyos. Alam ko ang lahat ng yan. Alam mo ba na may gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat? Amen. Kaya nga, yung mga things na dumarating sa atin ay talagang inaalaw na lang ng Panginoon para lalo tayong manampalataya. Hindi nila alam nitong mga lepers na ito. Yung idea nila ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa puso nila. Naging risk taker lang sila. Hindi sila nagpahinto sa problema nila, kundi umabante sila. And while they were marching towards the camp of the enemy, you know what? Ito ang isang bagay. When you are facing the enemy, face your giant with courage. Kapag tayo maharap sa mga higante ng buhay nating lahat, face it with courage. Harapin mo ng may tapang na alam mo, the Lord went ahead of you. Nauna na ang Diyos. Sino dito ang naniniwala na may problema ka, pero nauna na ang Diyos sa laban mo? May pinaglalaban ka ba? Pakisabi mo sa iyong katabi, nauna na ang Diyos. Kaya nga, dito makikita natin, humakbang ng una ang Diyos. Kaya nga, nasaan sila? Hindi ba nasa edge pa lang? Pero nung nasa edge pa lang nga sila, takpuhan na yung mga kaaway. Bakit? Nauna na ang Diyos eh. May pinadala na ang Panginoon, the armies of the living God, the heavenly host. Na dito ay pinapakita sa atin, God is moving. The Lord is moving. God will honor your step of faith. Ina-honor ng Panginoon ang step of faith natin sapagkat that is where the grace of God abounds. Kapag tayo nananampalataya, doon papasok ang umaapaw na biyaya ng Diyos. Amen? Umaapaw ang biyaya ng Panginoon. Faith and action go hand in hand. Dapat, ang action mo, sinasamahan ng pananampalataya. James 2:17. Ano ang sabi dito? Sa James, sa Santiago 2:17. Okay? Ano po ang sabi diyan sa James 2:17? Sige, basahin na po natin. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kinakailangan paniniwala mo, pananampalataya mo ay may action. May action ka. Na alam mo na kikilos ang Panginoon para sa iyo at alam mong nananampalataya ka sa Panginoon. Amen? Kaya nga, ang pananampalataya na walang gawa ay patay na pananampalataya.
kinakailangan may action tayo. Halimbawa, ikaw ay may sakit. Naniniwala ako, pagagalingin ako ni Lord. Anong action gagawin mo naman? Ha? Anong kailangan mo action? Sino ang ginagamit ng Diyos para ikay gumaling din? Doktor. Di ba? Naniniwala ako, Lord, na talagang pagagalingin mo ako. Basta pagalingin mo na lang ako, Panginoon, ha? Puwera na lang, kung nangusap ang Diyos sa'yo na maihil ka. Na without the doctor. Puwera na lang. Pero, kinakailangan din, i-confirm ng doktor yung sitwasyon mo, and then, as you pray, that's the time kikilos ang Diyos sa'yo. Amen? Kasi may mga times na merong tinatawag na hyper faith. Yung sobrang hyper faith ba, na hindi na iniisip ang mga sabi nga, oy, ako pagpapalain ng Diyos. O, sabi naman ni Pastora, pagpapalain ako Diyos, kahit ako'y tamad, hindi ako maghahanap buhay, okay na, pagpapalain ako ng Diyos. May nag-invite sa amin noon, medyo off sa akin yung katuruan. Ang sabi ng isang pastor doon, okay, naniniwala ba kayo ng Diyos ay Diyos ng pagpapala? Lahat nagsabi. Totoo naman, lahat tayo naniniwala. Okay, naniniwala ba kayo na merong 5,000 sa inyong aparador o cabinet? Yes, ganun. Sige. Ipag-pray natin yung cabinet mo, pagbukas mo, may 5,000. Alam niyo, sa totoo lang, nung naririnig ko yung katuruan niya, tumataas po ang kilay ko, hindi ako marunong magtaas ng kilay. Ano yan? Hyper. Ang dami naman naniwala, nagtaasan ng kamay, na pag uwi nila, wala pa lang silang makikita kundi damit. Kaya nga dyan natin makikita minsan abuse of using faith. Naniniwala tayo na pagpapalain ng Diyos ang mga masisipag. Naniniwala ba kayo na pagpapalain ng Diyos ang mga matsatsaga? Naniniwala ba kayo pagpapalain ng Diyos ang mga masisinop? Kaya nga dyan natin makikita, hindi pwedeng sabihin ng Biblia, pagpapalain ng Diyos ang mga tamad. Sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Kaya nga, sabi ng Thessalonian yan, pag tamad, huwag pakainin. Okay, kaya nga dyan natin makikita, napakalaga sa buhay nating lahat. Faith and action go hand in hand. God guides our desire, yung ating diligence, at pinapahayag niya na may gagawin siya sa atin. Kaya nga narinig nila yung kanilang paghakbang, dumating ang supernatural sounds from heaven that causes the enemy to flee. At ito ang pinakita ng Diyos sa kanila, the amazing things from heaven. Ang Panginoon, in a very unique and amazing thing, kumikilos siya sa sitwasyon mo. Amen? May kamanghamanghang pagkilos ang Diyos sa sitwasyon nating lahat. Psalm 48 verse 14. Awit 48 verse 14. Awit 48 verse 14. Ang hirap. Okay. For this God is our God, forever and ever. He will be our guide even to the end. Napakasarap ba na alalahanin? Our God is our forever God, and He will guide us till the end. Natatapos ba ang end? Ha? Till the end. Hindi nga natin alam ang tapos ng end nating lahat eh. Dapat, di ba? Till the end, hanggang wakas. Hanggang wakas. Tayo'y susundan ng Diyos. Gag-guide tayo ng Panginoon. Even though we are in a desperate situation, can lead us to our greatest deliverance. Kahit desperate ang situation natin, tayo ay makakalaya. Makakalaya tayo sa ating desperate situation sapagkat God is into the ministry of deliverance. He is into the ministry of deliverance. All we need to do is to step forward and have faith in God. Tayo maniwala sapagkat true faith will transform our character, our conduct, our thoughts. Ang totoong pananiwala, pananampalataya, magpabago ng ating karakter, ng ating conduct, ng ating mga kaisipan. Kapag ang buhay natin ay talagang hindi pa rin nababago, ibig sabihin nun, mali ang pananampalataya natin. Sapagkat faith can transform us.
faith can change us. Pero if our hearts and our lives remain unchanged, we don't truly have that faith na sinasabi ng Biblia. Kinakailangan maniwala tayo na may Diyos na nagpapabago ng buhay mo at sitwasyon mo. Alam natin ang kaligtasan natin ay hindi na-earn sa pagsunod sa Diyos, sa pagsiserve sa God. It is by grace. Pero kapag ikaw ay nagsasabing, anak ako ng Diyos, it must be, sabi niyang ganon, with action. Na ikaw ay nakakakitaan ng totoong pagbabago. Amen? Nakikita na yung bunga ng faith mo eh. May nagbabago. Sino ngayon dito ang naniniwalang may nababago na sa'yo? Ha? Yung buong puso, alam mo may nagbabago na sa'yo. Praise God. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, let us be excited because God is doing mighty and awesome things sa buhay nating lahat behind the scene. Diyan natin makikita, merong ginagawa ang Panginoon sa buhay nating lahat. Nothing will change the truth that God is moving, that God is working, that God is the miracle-working God. He will bless His dearly beloved one. At sino yung dearly beloved one ni Lord? Pakisabi mo ulit sa iyong katabi, ikaw yung sobrang mahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Be excited. Be excited. On the 5th day of our prayer and fasting, natuwa ako sa message ng God from a sister. Ang sabi niya sa akin, si Sister Julie Hill, sabi niya, Pastor Sol, while I was praying this morning, naisip kita and I prayed for you. Pinag-pray kita and I claim Psalm 84:11 for you. While praying for you, this is the word of God. And I claim for you this word. Ano ang sabi sa atin? And, itong word niya, and I claim this verse for our agape family. Ito ang basahin natin lahat. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Napakabuti ba ng Diyos? Siya ay sun and shield para sa ating lahat. He will give us favor and honor. Walang mabuting bagay na iaatras ng Diyos sa buhay mong lahat, ng buhay natin lahat sapagkat we choose to walk a blameless life. Amen? Kaya nga sabi ko, Sister Julie, I will share this to the church sapagkat alam ko, itong verse na ito, ipinadala ng Diyos sa'yo para sabihin sa atin, no good things that the Lord will withhold for those who walk blamelessly before our God. Because He is the sun and shield in our lives. Kaya nga, but if we are not right with God, merong mga bagay na hindi tama sa buhay mo, huwag kang umasa na magaganap sa iyo ang promise ng Diyos. Kapag merong baluktot sa pamumuhay natin at may pinasusurrender ang Diyos sa atin at ayaw pa rin natin, huwag kang umasa na merong magandang bagay na mangyayari sa iyo. But remember, if you are walking sabi nga, blamelessly before our God, be assured of, you will surely be blessed. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. If we start this year right, you will be blessed. Kapag inumpisa na natin ang taon na ito, pagpapalain tayo ng Diyos nang sabagkat tinama mo ang buhay mo. And lastly, ang sabi po diyan, noong time na sila ay, sabi nga dun sa spirit of excitement, nang sila ay pumunta doon, nakita na nila yung kampo, wala ng tao. Nandun na, kumain sila, nagsuot na ng ginto, sila ay kuha na silver, ng mga gold, ng mga clothes, kasi gano'n na mga sundalo ng araw eh, lahat ng yaman, bit-bit eh. Ngayon, makikita natin, meron silang napagtanto. Habang kumakain, nagkukuha na ng mga gamit, ng mga aramihan, hindi naman nila kayang ubusin lahat dahil maraming-marami sila. Ito ang sinabi nila to each other sa verse 9. Ang sabi nila, when they said to each other, we're not doing right. Hindi tama itong ginagawa natin. This is a day of good news. And we are keeping it to ourselves. Tinatago lang natin sa sarili natin. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. Halika na, pumunta na tayo. Ito yung araw ng mabuting balita. Hindi natin pwedeng itago ito. Baka maparusahan tayo. Develop
that attitude of excellence. Na kapag ikaw'y pinagpala ng Panginoon, na alam mo may ginawa ang Diyos sa atin, ano nga ba ang sinasabi tungkol sa excellence? Very great quality or merit to be very good at something. Na maging very good tayo at something, na may quality or merit tayo, very great quality of merit. Ibig sabihin dito, pwede tayo sabi nga mag-excel in doing good. Amen? Na tayo po magkaroon ng attitude of excellence. Meron tayong gagawin sa Lord, have that spirit of excellence. May quality ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Sapagkat kung tayo po ay tumatanggap lang ng pagpapala at hindi natin ito ibinabahagi, walang quality ang pagpapalang yan. Hanggang sa'yo lang yan. Pero habang pinagpapala ka at binabahagi mo, the more you are excelling in doing good, the more you are blessed. Sino dito na nais mo na ang God mag-multiply ang blessing mo? Yes. And you know what? Tayo naman tumatanggap ng blessing. Kapag ikaw naman tumatanggap ng blessing, ano ang prayer mo sa nagbe-bless sa'yo? Bless them more. O magtataka ka ba, yung mga nagbe-bless ay binagpapala more? Merong language ngayon ng mga kabataan, bless pa more. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita na talagang pinagpapala. The more na ikaw naman nagpapala din, nabibless ka more. Kaya nga ibig sabihin, tumatakbo ang blessing sa buhay nating lahat at hindi ito humihinto. Let us be excelling in doing good. Mag-excel tayo. This is not good. Ang sabi nila, alam natin this is the day of good news pero hindi natin binabahagi. This is also grace from heaven. As you receive the blessing, to share your blessing, it is the grace from heaven. Kasi by nature, we are selfish. But if you are filled with grace, you became selfless. Nagiging selfless ka. Nawawala yung pagiging selfish mo. If you truly love people, you have to share the good news na tinanggap natin. We cannot enjoy the blessings if we don't know how to share to others the blessing. Kaya nga, the good news that we receive, ito yung galing sa Panginoon. We have no right to keep it to ourselves. We are like sa leper man na talagang tayo po ay talagang mag-share ng mga blessing na ito na galing sa Panginoon. And then, dito po makikita natin, itong leper man ito, pwede sila maging selfish at may katwira maging selfish. Bakit? Ang mga leper ay talaga namang walang trabaho yun. Nandun lang sila sa labas ng gate. Wala silang kabuhayan. Kaya nga kung iisipin lang nila, pwede silang maging selfish at talagang sila'y biglang yaman. Pero ang ginawa nila, this is good news. We have to share. Sino dito ang alam mo na ikaw'y pinagpala ng Diyos? Amen. Sino dito pinagpala ng Diyos? Amen. Lahat ba tayo pinagpala ng Diyos? Amen. Do we have something to share to others? Amen. Yes. Kaya nga dyan natin makikita na tayo pinagpala ng Panginoon, na tunay na maunawaan natin ano yung good news natin na sa buhay natin, na kinakailay bahagi natin lahat. Ang mundo ay talagang nawala sa Panginoon. Pero hindi natin pwede i-keep maging yung ating salvation, hindi natin pwede i-keep yung ating narinig tungkol sa message ng God. You cannot have testimony if you are not triumphant in your life. Kapag tayo po ay talagang sabihin natin, kaya hindi natin ma-share ang ating pananampalataya kapag hindi tayo nagtatagumpay sa buhay nating lahat. But you have something to share if you are triumphant sa buhay mo. Di ba? Na meron ka. Natuwa ako sa isang kapatid natin kay Armando kanina. Kausap ko siya. Si Armando natin. Dala ko po yung dala kong pamangkin. Andito yung dalawa niyang pamangkin si Mark tsaka si Samantha. Ayan. Sabi niya, sige sama kayo sa akin, mag-i-enjoy kayo, masaya ang church. Kasi ang favorite song yata ni Armando, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Talagang habang sinasabi niya, sineshare niya. Sabi niya gano'n, masaya sa church. Pero alam niya, sabi ko nga, nakakatuwa naman to si Armando. Di ba? Yung kanyang attitude na yan, na sineshare niya na masaya ang church. Masaya ba ang buhay ng Kristiyano? Amen.
Masaya ba ang nasa presensya ng Diyos? Masaya ba ang bumabad sa Panginoon? Masaya ba ang mag-worship? Masaya ba ang sama-sama tayo? Why? Because God is here. We celebrate on the goodness of our God. Amen? Narito ang Diyos, kasama natin siya. Kasama natin siya. Kaya nga dito po makikita natin, merong taong hindi naniwala sa good news na ito. Alam natin na yun. Binalita na Elisha, that officer, kahit buksan ng Diyos ang kalangitan, hindi magaganap yan. Pero naniniwala ba kayo? Ang langit ay laging bukas sa mga naniniwala. Praise God. Kaya dito po makikita natin, there are people, they can smell the good news, but they cannot taste the good news. Bakit? Nandun ang pagdududa sa puso. Even in the church, lahat tayo'y kumakain sa pagkain na manna from heaven, the fresh word from heaven, but some will only see but not taste it. But I pray every one of us will see and taste the manna from heaven. Amen? Mahalaga ito sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Sapagkat hindi natin i-reject ang truth na iyan. Kaya nga itong officer na ito, nung time na sinabi niya, oo, sabi ni Elisha, you will only see, but you will never eat. And you will never taste it. It happened sapagkat nung time na binalita na ng poor leper men na merong goodies na nandoon sa kampo ng Aramean, nagpadala ang hari ng natitirang kabayo at nung nalaman, walang ang kalaban doon, nagsugura na ang mga tao at yung officer na ito ay na-stampede at nangyari ang sinabi ng man of God na makikita niya pero hindi niya matitikman. Sapagkat with all the good news na tinanggap niya, kaagad ay nandun ang pagdududa. Kaagad nandun sa kanya ang kawalan ng pananampalataya. Kaagad nandun sa kanya ang question sa pwedeng gawin ng Diyos. Pero the only thing that will challenge God to do more and great and things sa buhay nating lahat is to believe that God exists and nothing is impossible with our God. Amen? Na walang imposible sa ating Panginoon. We must avoid becoming stubborn, doubtful, skeptical sa word ng God. When we cannot do anything, tandaan natin, alam natin meron tayong Diyos na kumikilos behind the scene. Remember, it is so easy for God to open the floodgates of heaven. Even now, He can open the floodgates of heaven for all of us sapagkat in this place, we are a believing Christians. We believe God. Just declare, I believe God. I believe you, Lord. I believe in miracle. I believe the floodgates of heaven will be open for me. I am blessed. And I will be a blessing. You are my God. You will guide me till the end. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen and amen. Amen. Praise God. He will guide us forever and ever. The good news is Jesus must be shared. Kinakailangan i-share natin ang Panginoong Jesus sapagkat for no good news is more important than this good news. That Jesus is alive. Buhay ang Diyos nating lahat. Huwag nating kakalimutan ang katuturan ng krus sa buhay nating lahat. Sapagkat alam natin ang Diyos ay kumakatagpo. The food we are eating now in the presence of the Lord, it is necessary for us to chew and swallow the Word of God and have faith na tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jeremiah sa 15:16, ng Jeremiah 15:16, when I found thy word, I ate it. Nang natagpuan ko yung mga salita, kinain ko ito. Na hindi ito labas-pasok sa tenga nating lahat. When I found thy word, I ate it. Because they are the joy of my heart. Because I bear your name. Kaya nga dahil kinain niya ang word of God, sinabi rin ni Jeremiah sa 2019, there is a fire in my heart, I cannot contain it. Hindi ko kayang i-contain sa puso ko ang salita ng Diyos. I need to share the word of God.
if I will not mention His name to others, there is like a fire in my heart that I cannot contain it. It is fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Kapag talagang tumanggap ka ng salita ng Diyos, hindi mo kayang i-contain sa puso mo yun. Yaan ay babalong ng kusa sa'yo. Sapagkat ang salita ng Diyos is like a dynamite. Ang salita ng Diyos ay katulad ng dinamita. Sapagkat the kingdom of God is like a dynamite. I think sa 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God is like a dynamite. Ito'y nag-explode sa puso nating lahat. We cannot contain it unless na ito ay i-share mo. Kaya nga, kinakailangan tayo po'y patuloy na talagang maging sharer of the Word of God. Herald of the Word of God. Na sabihin natin sa mga tao, this is the Word of God. Kailangan sundin mo ito. Kailangan sundin mo ito. It is like a dynamite sa puso nating lahat. Amen? Sino na dito ang nilalagyan na ng Diyos ng dinamita sa puso mo? Sino na dito ang may dinamita sa puso mo? Ikaw ay terorista sa kingdom of the enemy. Kapag sumabog ito, the enemy will flee. Amen? Kaya nga, tayo lang yung nasa positive terrorist. Sapagkat the dynamite is in our heart, and if it will explode, many will turn to Jesus, and they will declare, this is the good news I received from heaven. Kaya nga, mahalaga sa buhay mo at sa buhay ko. Let us lead people to the storehouse of our God, where all the blessings ay naroroon. Lead the people there. You're blessed to be a blessing. Every day, let's lead a grace-filled life. Mabuhay tayo na ang buhay natin puspos ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga, did we taste the manna from heaven? Natikman ba natin? Hindi lang natin nakita, natikman din natin. And the manna of heaven ay nasa atin, the good news. Amen? Kaya nga, let us have the spirit of, the attitude of, and the attitude of, and the attitude of, are you expecting something great is going to happen? Are you excited that something great will happen? Are you an excellent Christian that you will share this good news? Let us stand.